kasi question lang dun sa ginagawa niya. Kasi in-email ko na siya na sana bigyan na lang niya ako ng closure. Okay. Liwanagin niya sa'yo kung ano ba talaga meron para at least ikaw maumpisa mo na yung buhay mo talaga saan patungo. Correct. Pero never niya akong binalikan. Question. Pag nag-boyfriend ka bukas, magagalit kaya siya? Hindi ko alam eh. May karapatan siya magalit? Hindi ko rin alam kung... Hindi, sagutin mo ako. May karapatan siya kasi, sir. May karapatan. Tama kasi kasal kayo. Oo. May dahilan ba siya para magalit? Siguro kasi... Iba yung dahilan sa karapatan, ha? Magandang bagay. Feeling ko... So, nilinaw niya sa'yo, Riza, na masaya na silang dalawa. Wala siyang sinabi. So, saan natin nakukuha tong sila? Ha? Saan natin nakukuha itong nag-uusapan natin na sila pala? Nakuha ko yung mga sila na yun. True sa... Meron kasing... Tsaka siyempre malinaw na pala, di ba? Oo, malinaw na. Tsaka dati kasi pinakiusapan ko yung babae na wag nang pagbigyan naman niya mabuo yung pamilya ko. May ganun talaga, makakapal na mukha. Oo, so sinabihan niya ako na hindi ganyan. Tapos nakikita ko pa rin yung mga pictures at mga posts niya sa Facebook niya na birthday with my baby. This last year lang ha. Tapos together nakatira sila sa isang bahay. Knowingly kasi hindi nila alam na may access ako sa Facebook nila. So, kaya na parang yung mga nakaraang taon na monitor ko kung anong ginagawa nila. So, confirm talaga na meron sila. So, yun. So, ngayon, parang gusto ko lang magkaroon ng sagot. Although, alam ko hindi dapat ikaw, dapat siya ang tanungin ko. Bakit hindi niya ako nire-reply para i-confirm sa kanya bigyan? Parang, alam mo yun, kasi siyempre may buhay ako eh. Kasi inaasahan niya, dapat naintindihan mo nang tapos na kayo. Yun. I guess. But then, komportable siya saktan ka. Okay. Do you get the point? Komportable siya sa idea na masakit sa yung pinagdadaanan mo, pero wala siyang ginagawang paliwanag sa iyo. Tinatawagan ba niya anak ninyo? Nung Christmas. Yung mga ganun pagkakataon na lang. Pero hindi regular yan, parang wala lang. Hindi mo na makita kung saan nakapwesto ang sarili mo at ang anak mo sa buhay niya. In the sense na nagpapadala siya, medyo siguro importante. Parang ganun, parang para lang makasurvive siguro. Pero sabi ko nga, parang buti pa yung aso. Alam mo, Risa, may isa akong bagay na hinahanap sa usapan natin ngayon. I don't feel the pain in you right now. Kasi siguro natapos na. Natapos na? O nasanay ka na? Nasanay na siguro ako dun sa pain. Iba yun ate, ay natapos na. Pag natapos na ate, ibig sabihin, masaya ka na sa buhay ngayon. Iba yun nasanay na. Feeling ko, kasi parang nagsawa na siguro ako dun sa lagi ako na lulungkot. Pag tumawag yan ngayong gabi, sabi niya sa Riza, buhay ng mamilya natin, nagkamali ako, bumalik ka sa akin, ano magiging sagot mo sa kanya? Hindi na. Good. Hindi na siguro. Hindi na? Good. Kasi parang naging masaya na ako. Nang wala siya? Wala siya. Ibig sabihin hindi siya essential sa buhay mo? Siguro kasi naging... Bahagi siya pero hindi essential? Kailangan kong hindi na siya maging essential kasi wala eh. Kasi parang pag ano ba to? Mahal mo siya? Hindi na. Bilang tatay, sabi ko nga sa kanya, sana magkaroon tayong communication, hindi dahil para sa pag mag-asawa, sana bilang kasi may anak ka. Pero never talaga siya nagre-reply. Ang last na email sa akin last year, ako lang daw yung babaeng gusto niya makasama habang buhay. Pero, well, syempre, ganun talaga. But anyway, Riza, pag ako tumuloy sa pag-uusap natin ngayon, gusto ko lang malaman, huwag ka magagalit sa akin, ha? Apo. Meron ka bang, be honest, okay? Apo. So, alam na rin kung anong pinag-uusapan dito. Apo. At some point ba, meron ka bang na-contribute kung bakit niya ginawa sa'yo ito? Hindi ko po Anong klase kang asawa sa kanya? Excuse. Ako bilang asawa, feeling ko, parang kasi gusto ko, parang open sana. Gusto
gusto ko, yung, alam niyo yung laging magkausap, lagi mong kausapin, mag-communicate kayo. Okay. Hindi masama yan. Normal yan. Yung ganun, parang, At hindi niya naibigay sa'yo. hindi ko alam eh. Hindi niya naibigay sa'yo. Siguro. Nung una, naibigay niya hanggang sa hindi na. Siguro. At ngayon, di mo na hinahanap. Okay na lang kahit wala. Okay na kasi nabuhay naman ako. Anong gusto mong tanong sa akin? Yung question ko nga, yung sabi ko, bakit ganun? Parang hindi man lang siya nag-goodbye. Mm-mm. Talaga bang ganun? Ang mga lalaki? Yes. You want me to be honest? Yes, of course. Yes. Okay. Ginawa. Kahit asawa na? Ha? Ang alam ko kasi pag boyfriend-girlfriend, okay pa yun. Pero kapag may It asawa... doesn't make a difference ate. Okay. You know, ang kasal Mm-mm. ay papel at, di ba? But more than pagiging papel, commitment yan. But you know, commitment can, di ba? Can be there without even kasal. Alright? Pag kinasal, mga kaibigan, sometimes may mga tao na wala na commitment at yun nangyari sa inyo, di ba? Wala siyang commitment sa'yo ngayon. Hindi niya magawang ibigay sa'yo, i-commit yung sarili niya sa'yo bilang ikaw ang solong partner. Tama ba? Mga kaibigan, when you say I do sa altar, pag nagpakasal kayo, hindi naman yan about, di ba, maintaining yung legalidad ng pag-asama ninyo eh. It's about you committing yourself sa relasyon na whatever happens, magkalayo man, yung commitment mo sa kanya ay siya lang, wala nang iba. Na magkamali ka man, masakit man ang pagdadaanan mo, you will always let your wife or your husband, di ba, naturuan ka maging tama. Kaya lang it's too late for him para magpaturo maging tama kasi nagpaturo siya sa iba kung paano maging masaya, hindi para maging tama. Di ba? At some point gusto kong maawa sa'yo. Sa kabilang banda gusto ko namang hangaan ka. You're intelligent mother, Riza. Matalino ka. I don't think kailangan mo ng Papa Jack to tell you the answer sa tanong mo. Hindi, just parang confirmation. Kung ang gusto mo lang malaman kung bakit ganun pa talaga ang mga lalaki, ganun talaga kami. Oo. Okay. Some guys are jerks. Sorry mga kaibigan. Yes. Okay. At least you learn from this. Oo, so... Sorry, pasensya ka na. That is so impolite to tell you na at least you learn from this. Na parang, Papa Jack, ano ba sobrang sakit? Now you tell me, at least I learned. Gusto ko lang matuto. Dapat nagpasa na ako ng psychology book, but no. After those years. Diba? May mga pagkakataon sa buhay natin, Riza, na we have to really, really be hurt. I-offer natin lahat na meron tayo. Lose everything we have and who we are. Diba? Just to gain a very small lesson. Sa buhay mo, Riza, I don't know kung ano yung lesson na yan. Maybe it's yet, diba? It's for you, diba? It's not yet there for you to figure out. Diba? But I know someday maiintindihan mo to. Siguro ang fulfillment nyo na dalawang individual ay para maging magulang ng isang bata, hindi para maging magpartner habang buhay. Yung legalidad ng inyong pagkasama, ng inyong pagiging kasal ay ibang usapin doon sa bagay na pagiging committed niya sa'yo. Magkaibang bagay kasi yun eh. You can do a lot of things, diba, when it comes to legality. Pwede mo siyang idemanda, diba? Para sa akin kasi baka mahirapan lang, maapektuhan lang yung bata. Tama, at para saan pa? Oo. Yung aftermath nun? You know, alam mo, Riza, ang buong katotohanan, gusto ko, at least sinabi mo yan, no? Gusto ko rin sabihin sa'yo na pag dinimanda mo siya, siguro naman, tatay ng anak mo yan, gusto mo rin siya maging kaibigan kaysa maging kaaway. I wish you, maybe next year, I don't know, kung sa bagong taon ba mangyayari to sa'yo? Sa mahal na araw? O sa piyesta ng patay? But I wish you to be happier the soonest possible time. You are in so much pain right now. Hindi mo man aminin. Mamanhid ka na, te. Hindi ko maramdaman yung pain sa'yo. And I think, ate, nasanay ka na. Hindi dahil masaya ka na. Kasi kung masaya ka na, ikaw is magpapalaya sa sarili mo pero hindi mo magawa. Ibig sabihin, you are suffering right now. Pero nasanay ka na. Okay na lang sa'yo. Itong nararamdaman mo, okay na lang sa'yo na masakit kasi alam mo nang ipaliwanag sa sarili mo na it's okay. Parang sabi nga, parang nabasa ko, parang yung period ng acceptance,
Parang gano'n na. Yung stage ko. Ganon. No. Yan ang kinakatakot ko, yung masanay ka sa sakit. Yung may paliwanag mo sa sarili mo na pain is okay and you can cope with it. Ha? Bakit kinakatakot nyo? Yung magsabi kung tapos na o hindi? Yung sabihin mo na sanay. Lakasan mo. Yung bakit sabi mo, yun yung kinakatakot ko, sabi mo kanina. Na? Ano yung sinasabi mong kinakatakot mo? Wala akong sinabi. Nagugas ka mo. Hindi ko Sabi mo kanina, yung kinakatakot mo. Ang kinakatakot ko si ate, yung dumating yung punto sa buhay mo na okay na lang sa'yo yung pain. Kasi next time, pag nagmahal ka, sinaktan ka, okay na lang din. Ayoko nang ganun. I don't want you to give another or somebody else sa buhay mo to take you for granted. Kasi pag nasanay ka sa pain, okay na lang ma-take for granted ka. And I don't want you to have that. Nakukuha mo ako. Riza? How do you feel right now? See? Wala, manhid ka. Ano bang minirienda mo kanina? Anesthesia? O nag-tranquilizer ka? Kasi Papa Jack, parang ayoko nang malungkot. Yeah, that's a choice. Kasi parang mabigat sa dibdib. Of course. Tapos parang ang hirap. Alam mo yun, ano yung another life. Para malungkot lang. Are you crying? Yun. Are you crying? Sagutin mo yung tanong ko. When will you be ready to love again? Actually, Papa Jack, meron akong mahal ngayon. Kayo na ba? Kaya lang mali yung panahon. Bakit? May asawa siya? Tumigil ka. Perfecto sang kita. Yan ang sumira sa inyo. Third party. Magiging third party ka. Kasi Papa Jack, nung time na sobrang down ako. He was there. Did you have sex with him? How did you feel? Dati, nung una, hindi naman. So madalas. Hindi. Nung una, parang parang... Nag-ahit ka kasi maipakita lang. Na-attract mo sarili. Attraction. Tapos na tong huli, kasi parang 2 years. Lakas mo ate. 2 years na. So 2 years na kayo ng lalaki? Oo, parang ngayon sobrang... Okay ate, let me go back. So nung... Gaano katagal ka nang niloloko ng asawa mo? 3 years. 3 years. So, pwede ko bang isipin ngayon? Teka lang ha, bigla ako nainis sa'yo ha. Pwede ko bang isipin ngayon na 1 year mo lang pinaglaban nito, pagkatapos ng 1 year, the second and the third year, gumanti ka na rin? Papa Jack, hindi ako gumanti. Ano ka ba? Ano yan? Hindi ganti kasi parang nung time, parang... Let us not justify what you did. Oo, alam ko. Kaya lang parang kasi, parang nung time, bakit, parang alam mo yun, nandyan yung pwede mong kapitan. Ganito Riza, nakakatawa. Nakakatawa na you are almost there, just about to cry ngayong gabing ito. Nag-iisip ako bakit di ka malungkot may sumasalo pala sa'yo. Mali lang. You're always there. Malapit ka nang umiyak. Tama ba? Nararamdaman ko kanina. Kaya lang, hindi ko maintindihan bakit. Normally, this is supposed to be painful sa'yo, pero syempre gusto ko intindihan na baka nasanay ka na. Syempre. Papaliwanag ko sa'yo, ate. He was there sa mga, doon kasi siya nung kailangan ko siya. Ate, ang babae ganyan. Oo. Pasensya na kayo mga kaibigan, ha? Pag ang lalaki pag ang babae sobrang in pain, kahit sino mag-offer ng crying shoulders, kahit pugot pa yan. Sorry ha, mga kaibigan ha. Kahit pugot pa yan, you are likely to lean on.